Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 981 hanggang Kabanata 980. Kabanata 981. Ano? Hindi inaasahan ng matanda Jack ay mas mabilis kaysa sa kanya at maaaring makaiwas sa kanyang pag-atake. Sa oras na nakuha niya ang kanyang focus, Jack sinipa ang kanyang tiyan. Isang mapurol na tunog ang narinig habang ang matanda ay pinaatras ng ilang metro ang layo. Buong lakas siyang humapak sa lupa para patatagin ang sarili. Sa oras na nakuha niya ang kanyang focus, Jack sinipa ang kanyang tiyan. Isang mapurol na tunog ang narinig habang ang matanda ay pinaatras ng ilang metro ang layo. Buong lakas siyang humapak sa lupa para patatagin ang sarili. Gayunpaman, nang mapatatag niya ang kanyang sarili, nakaramdam siya ng matamis na sorep na lumabas sa kanyang lalamunan. Nagsuka siya ng subo ng dugo at namutla ang mukha. Imposible! Anong klaseng kapangyarihan ito? Nanlaki ang mga mata ni Dylan sa gulat nang makitang sa mukha ng dugo ang matanda. Ang kanyang bibig ay nakabuka ng napakalawak na tila ang kanyang baba ay maaaring dumampi sa lupa. Kabutihan! Kahit na ang pitong bituing hari ng digmaan ay hindi katugma sa kanya. Ang iba pang mga master mula sa pamilya Wagner ay natarante sa kinalabasan. Ang elder na iyon ang endgame nila at siya ang dahilan kung bakit naglakas loob na kumilos si Dylan. Pagkatapos ng lahat, may utang na loob sa kanila ang elder na ito at binalak niyang gamitin iyon sa isang kritikal na sandali. Hindi kailanman ginamit ni Dylan ang pabor na iyon, ngunit kailangan niyang gamitin ito sa pagkakataong ito dahil marami sa mga bodyguard ng kanikang pamilya ang napatay. Hindi niya akalain na iba ang lalabas. Kinagat ng matanda ang kanyang mga ngipin at pinitik ang kanyang palad. May lumitaw na espada at inihampas niya ito, Jack. Seryoso ba tayong nag-aaway? Jack, napansin niya ang singsing sa kamay ng matanda mula pa noong una. Sa tansya niya, may hawak itong espada dahil ang mga singsing na ito ay maliit na storage unit. Hindi gaanong mga tao ang nagmamayari ng gayong mga singsing at hindi maraming tao ang maaaring gumamit nito. Jack, malamig na ngumiti at pinitik ang palso. Ang kanyang itim na espada ay lumitaw kaagad pagkatapos at inihampas niya ito patungo sa matanda. Dalawang malakas na puwersa ng carry ng espada ang nagsagupaan sa isa't isa, ngunit isang mas nakakatakot na bugzo ng hangin ang pinakawalan. Dahil sa malakas na hangin, maraming tao ang napaatras. Hindi makatayo ng tuwid si Selena at napaatras ng ilang hakbang mula sa nakakatakot na impact. Napabuga ng hangin ang damit ni Blake at ipinakita ang sexing mahahabang legs nito na ikinahihiya niyang namula. Parehong malakas na enerhiya ang lumaban sa isa't isa. Sa bandang hula, Jack, nang ibabaw ang aura ng espada ni Sword. Pinigilan ng napakalaking kapangyarihan ang aura ng espada ng kalaban habang ang aura ay dumadaloy sa matanda. Isang nakakatakot na sugat ang lumitaw sa dibdib ng matanda. Lumipad palabas ang matanda at ang dugo mula sa kanyang sugat ay nagpinta ng perpektong kurba sa kalangitan. Napahiga ang matanda sa sahig at hindi na makatayo dahil naghahabol siya ng hangin. Jack, lumakad at nagsalita na may malamig na ngiti sa labi. Makakapagpahinga ka na ngayon, sinunod mo ang iyong pangako. Haha. Papait na ngumiti ang matanda habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Mas maganda ang pakiramdam, ngayon na nagawa ko na ang aking pagtatapos sa bargain. Jack, hindi pinansin ng matanda. Ibinaba niya ang kanyang espada at ang mga aura ng espada ay lumipad patungo sa mga bodyguard na pinatay sila sa proseso. Tanging si Dylan na takot na naging halaya ang mga binti ang naiwang nakatayo sa harapan, Jack. Kabanata 982. Binata, ako ang young master ng isang third class na aristokratikong pamilya. Hindi mo ako mapapatay. Ang mga binti ni Dylan ay naging halaya sa kanyang nakakatakot na takot. Gusto niyang tumakas ngunit hindi nagtutulungan ang magkabilang paa niya. Jack, binaliktad ang kamay at ang itinyam na espada sa kanyang kamay ay hindi nakita. Ito ay nawala sa manipis na hangin. Hindi kita papatayin, komento ng walang pakialam Jack na may tipid ng ngiti. Natahimik si Dylan at napangiti nang marinig ito. At iyon ay isang matalinong pagpili, aking kapatid. Laging mas mabuti na magkaroon ng kaibigan kaysa sa isang kaaway, tama ba? Simula.
Ngayon, kapatid na kita, at magiging matalik tayong magkaibigan. Dapat mong malaman na ang pakikipagkaibigan sa isang pangatlong klaseng Panginoon ng maharlikang pamilya ay makikinabang lamang sa iyo. Nang matapos si Dylan, Jack itinaas ang kanyang sakong at hinampas ito kay Dylan, na bali ang kanyang mga bola. Mark! Agad na napaluhod si Dylan sa sakit. Nagsilabasan ng mga ugat sa kanyang noo dahil sa sobrang sakit na kanyang nararanasan, at sobrang putla ng kanyang kutis. Tinabi ko na hindi kita papatayin, ngunit hindi ko sinabi na hindi kita gagawing isang beteng. Jack malamig na ngumiti at naiinis na idinagdag, ngayon Scram, ikaw eunuch. Dapat mong itigil ang pagpapantasya tungkol sa mga babae gamit ang red along ito ng pamamaalam. Binata, ikaw, pagsisisihan mo ito. Sa tingin mo ba ang pamilya natin ay isang ordinaryong isa lang? Sa bingit ng himatean, nagngangalit ang mga ngipin ni Dylan habang patuloy na lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang knob. Kahit nagpupumiglas siya, nagawa niyang bumangon, umorder ng taxi, at umalis sa eksena. At naglakas loob pa rin si Hikang takutin ako pagkatapos ng lahat ng iyon. Jack natatawa. Naglakad siya patungo sa matanda at tumingin sa kabilang partido. Gawin ang anumang gusto mo. Kung ako, si Walter lamang din, sumimangot, ibibigay ko ang apelyido ko. Ang pangalan ng matanda ay Walter lamang din. Napahiga siya sa lupa at may mababaw na paghinga. Gayunpaman, ang titig sa kanyang mga mata ay lubos na matatag. Nagulat ang matanda, gayunpaman, nang Jack sa halip ay kumuha ng maliit na tableta at inihagi sa kanya. Ito ang gamot para gamutin ang sugat mo, mabilis maghilom ang sugat mo kapag kinain mo na. Ang pabor na inutang mo sa kanila ay nabayaran na. Habang tinulungan mo siya sa kanyang kasuklam-suklam na pakikipagsapalaran, ikaw ay isang taong nagpapahalaga sa mga relasyon at mga pangako. Hindi kita papatayin. Salamat. Salamat. Ay, napatingin si Walter Jack, sa halip astounded pa. Hindi na siya nagpigil nang atakihin siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pitong bituin na hari ng digmaan at naisip niya iyong Jack papatayin siya para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Hindi niya inaasahan ang isang mahabagin Jack sa halip ay sino ang nagabot sa kanya ng gamot na makapagpapagaling sa kanyang sugat sa halip na wakasan siya. Uminom si Walter ng tableta pagkatapos niyang magsalita. Maraming naming pinuproblema this time. Salamat, Jack. Masyado ka lumapit si Blake at ngumiti Jack. Muli siyang nagpahayag ng pasasalamat. Si Tiana, sa kabilang banda, ay nabalisa sa kinalabasan at marahang ipinaalala, Jack, baka magkaproblema ka para gawing eunuch si Dylan Wagner. Oh, ganoon ba? Kabanata 983. Ang babala ni Tiana, gayunpaman, ay hindi man lang naligalig Jack. Alam ko, sabi Jack. Ang pamilya nila ay isang third-class na aristocratic family, di ba? Wala talaga akong pakialam sa mga third-class na pamilyang ito. Nakita mo rin na hindi ako natatakot sa isang 7-star King of War. Bakit ako matatakot sa isang third-class na aristokratikong pamilya? Hindi, natatakot ako na ang kanilang pamilya ay higit pa sa iniisip mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Tiana. Totoo, ang pamilyang Wagner ay talagang isang third-class na aristokratikong pamilya, ngunit ang ina ni Dylan, si Louisa Lowe ay kabilang sa isang makapangyarihang pamilya ng underground forces. Napakakapangyarihan ng pamilyang ito, ngunit hindi nagustuhan ng mga magulang ni Louisa ang ama ni Dylan at hindi sila inaprobahan. Kaya naman, hindi nila gaanong pinansin si Louisa. Masama ang relasyon nila at bihira silang makipag-ugnayan. Huminto muna si Tiana bago siya nagpaliwanag, regardless, apo pa rin si Dylan ng parents ni Louisa. Naniniwala ako na bibigyan nila ng pansin ang nangyari at hindi ito papansinin dahil ito ay isang medyo seryosong insidente. Jack, bahagyang naging seryoso ang mukha ni Tiana nang marinig ang sinabi ni Tiana. Never expected na ang trash bag na iyon ay magkakaroon ng ganoong relasyon. Gayunpaman, palaging ayaw ko sa mga puwersang nasa ilalim ng lupa. Hindi mahalaga kung hindi sila magdulot ng anumang gulo. Tuturuan ko sila ng leksyon kung may susubukan silang nakakatawa. Si Tiana, nasabik sa kanyang kilos, ay patuloy na idinagdag, Jack, alam kong napakalakas mo, pero hindi mo alam kung gaano kalaki ang puwersang ito sa ilalim ng lupa.
Hindi lang marami silang tao, marami rin silang mga masters na kasama nila. Higit sa lahat, hindi sila kapangyarihan mula sa Swallow City. Mga nakakatakot na puwersa mula sa Jin City. Hindi ko akalain na magkakamag-anak sila sa Jin City. Nag-assume si Chana Jack ay natakot sa bagong impormasyong inaalok nito, ngunit saglit lang siyang nagulat bago lumuha ang ekspresyon nito, ganap na kalmado at normal. Ayos lang. Ano man ang kapangyarihan nila, ang mga bagay ay lalabas sa paraang nararapat. Nasaktan ko si Dylan, at hindi na iyon kayang bawiin. Bukod doon, sa tingin mo ba ay magkakaroon ng pagkakaiba kung pupunta ako at humingi ng tawad? Papatayin nila ako for sure. Tama iyan. Umiti ng mapait sila na at sinabing, sige. Kayong mga babae ay dapat pumasok muna, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito o sisihin ang iyong sarili tungkol dito. Ito ay Jack ang desisyon na gawing eunuch ang kabilang partido. Nangyari na, kaya hayaan mo na. Sige. Uuwi na tayo. Dapat tingin si Blackjack bago naglakad patungo sa gate na patungo sa villa nila ni Chana. Jack at sinulyapan ng natitirang dalawa ang matanda sa lupa bago nila ito iniwan doon at pumasok sa kanilang villa. Hindi nagtagal ay napaupo ang matanda at nabigla sa kanyang sugat. Taglit lang iyon, ngunit halos gumaling na ang kanyang sugat. Hindi na umagos ng dugo ang sugat niya. Ang tibulta Jackie binigay sa kanya ay hindi mapag-aalinlangan ng mapaghimala. Sino ang lalaking ito? Hindi lamang siya ay may ganoong kalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ngunit ang healing pill na ibinigay niya sa akin ay nakakatakot din. Hindi pa rin siya nabigla ng sabulhin sa kanya na ang young master ng pamilya Wagner ay kamag-anak sa puwersa ng Jin City. Sino sila? Konmunot ang noo ni Walter na puno ng mga iniisip ang kanyang isip. Makalipas ang isang oras na pag-upo sa tabi, nagulat si Walter nang makitang gumaling na ang sugat sa katawan. Matapos mag-isip ng tahimik sa ilang sandali, naglakad siya patungo sa entrance ng bahay ni. Gusto kong makita ang iyong Panginoon, mataimtim na sabi ni Walter sa isa sa mga bodyguard. Ngayon lang namin nakita ang nangyari. Hindi mo matatalo ang aming Panginoon, ngunit sapat na iniligtas ka niya. Tinusubukan mo na naman bang manggulo? Isang mahigpit na ngiti ang ibinigay ng isa sa mga bodyguard habang pinapasok siya, dapat kang umalis. Hindi ako nandito para manggulo, patay na ang dating ako. Nagpapasalamat ako sa iyong Panginoon sa pagligtas sa aking buhay, at ang aking buhay ay pag-aari niya mula ngayon. Handa akong maglingkod sa iyong amo, deklare ng seryoso ngunit determinadong si Walter. Kabanata 984. Dinala si Walter para makipagkita Jack. Gusto mo talagang sumama sa pamilya namin? Tinanong Jack habang siya ay naglabas ng sigarilyo, dahan-dahang sinindihan ito at naninigarilyo. Isipin mo ang pinasok mo. Mayroon akong masamang dugo sa napakaraming tao, at ang ina ni Dylan ay kamag-anak sa ilang underground forces mula sa Jin City. Baka hinahanap na nila ako agad. Handa ka pa bang magtrabaho para sa akin sa mga ganitong sitwasyon? Sa hindi inaasahan, walang pakialam na sumagot si Walter, simula kailan ako, si Walter lamang din, ay natatakot sa kamatayan. Noong nakikipag-away ako sa iyo, naunawaan ko ang pagkakaiba ng ating lakas matapos akong sanguka ng dugo bilang resulta ng iyong atake, ngunit hindi ako sumuko at nanindigan hanggang sa muntik na akong mamatay. Nakapagdesisyon na ako bago ako dumating para ipaglaban ka, alam kong kailangan mong umalis o ako. Puminto muna si Walter bago niya idinagdag, hindi ko lang ine-expect na ililibre mo ako, seeing that I went rather all out on you. Nakikita ko sa iyo ang isang mabuting tao, at magiging isang kasiyahang magtrabaho para sa iyo. Jack chuckled, satisfied sa sagot niya. Si Walter ay isang tunay na tao, walang duda. Dahil sinabi mo na, saka ako papayag. I'll be upfront with you though, na mababa ang sweldo na inaalok ko. Ano sa tingin mo ang 20,000 sa isang buwan? Hindi mahalaga ang pera, pagkain lang ang kailangan ko. Hindi naman ako nagkukulang sa pera, kita mo naman. Inako ni Walter ang kanyang kamay Jack. Salamat, bro, sa pagtanggap sa akin anuman ang nangyari noon. Ipinapangako kong gagawin ko ang aking makakaya.
Ito ay kahanga-hanga. Mayroon tayong isa pang master sa ating hanay. Napangiti si Elaine, tuwang-tuwa sa kinalabasan. Elaine, dalhin mo siya at ayusin ang tirahan para sa kanya. Jackie winagaway ang kanyang mga kamay at hiniling kay Elaine na paalisin si Walter. Dumiretso si Dylan sa ospital sakay ng taxi. Matapos gawin ng doktor ang mga diagnostic, wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumailalim sa operasyon ng resection. Dylan, true enough, naging UNET. Hindi nagtagal matapos ang operasyon, kinuha siya ng mga miyembro ng pamilyang Wagner at naghanda ng mga pribadong doktor para sa kanya. Nakatingin kay Dylan na nakahiga sa isang kama, ang Panginoon ng pamilyang Wagner, mahigpit na kinuyam ni Kane Wagner ang kanyang mga kamao na may mabagyong ekspresyon. How dare the bastard do this to my son? Hindi ba niya alam na ang pamilya natin ay hindi dapat ipagwalang bahala? Napakahigpit ng hawak ni Kane sa kanyang mga kamao at mahigpit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Isang kakaibang insidente, ito ay bagamat kami ay isang third-class na aristokratikong pamilya, ang mga nakakaalam ng aming sitwasyon ay hindi na naisin na pukawin kami. Nalalapat ito sa kahit na pangalawang klase ng mga aristokratikong pamilya. Kung tutuusin, alam ng lahat na si Madam ay nagmula sa isang napakatatag na pamilya. Naisip ito ng isa pang nakatatanda sa pamilya. Wagner at nalilitong pamulong. May lakas ng loob ang bastos na iyon. Mayroon lang akong isang anak na lalaki, at ang pamilya Wagner ay mayroon ding isang anak na lalaki. Naglakas loob siyang tanggalin ang anak ko at ginawa siyang UNET. Gusto niya bang matapos ang pamilya Wagner kay Dylan? Labis din ang takot ni Luisa. Ang kasalukuyang Panginoon ng pamilya Wagner, si Kane ay matanda na, at wala ng paraan para magkaanak sila ng isa pang anak. Ang pamilya Wagner ay mayroon lamang isang nag-iisang panla, ngunit may napakalungkot na nangyari sa kanya. Imposibleng hindi magalit ang Wagners. Kabanata 985. Ina, tatay. Isang lalaking pinangalanan Jack C. White ang gumawa nito sa akin. Nakatira siya sa elegant Villa Park at may mga 20 villa na doon. Jack nakatira doon kasama ang iba, humihikbi na sabi ni Dylan sa kanyang mga magulang, hinaing ang kanyang kapalaran. Ina, ama, kailangan mo akong ipaghiganti. Ako. Hindi ako maaaring maging isang normal na tao sa natitirang bahagi ng aking buhay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay ng ganito. Anak, hindi ka dapat mag-isip ng ganyang suicidal thoughts. Huwag kang mag-alala, siguradong ipaghihiganti ka namin, paniniguro ni Kane. Samantala, nagkomento si Luisa. Hilingin ng 7 bituing hari ng digmaan, si Walter lamang din na pumunta rito. Wala ba siyang utang na pabor sa atin? Oras na para suklian niya ang pabor na iyon. Madali para sa isang 7-star na King of War na sirain ang isang malit na kapangyarihan na hindi pa natin narinig. Doon, mabilis na tumugon si Dylan. Ina, huwag mong hilingin na lumapit si Walter, iyan Jack sobra naman ang lalaki. Tinama ko si Walter nang pumunta ako sa kanya dahil pinatay ng lalaking iyon ang marami sa aming mga amo. Hindi ko kailanman naisip na mabibigo si Walter na makipaglaban Jack, at sa tingin ko ay patay na siya Jack-itik ng espada. Ano? Ang lahat ng miyembro ng pamilya Wagner ay huminga ng malalim, iniisip kong mali ba ang kanilang narinig. Hindi nila inaasahan na dinala na ni Dylan si Walter Jack ngunit na bigong manalo laban sa kanya. Kung hindi man lang matalo ni Walter ang taong iyon, walang sino man sa mga amo sa aming pamilya ang makakatalo sa kanya, ang komento ng isa sa mga matatanda ng Wagners. Tama iyan. Si Walter ay isang 7-star na hari ng digmaan at may napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Kung hindi siya kayang ibagsak ng isang malakas na manlalaban, mabibigo tayo kahit gano pa core aming bodyguard ang ipadala natin. Ulalas ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lalong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Kane. Napaisip siya at tumingin kay Luisa. Mahal, hindi pa kami humingi ng tulong sa iyong mga magulang sa mga nakaraang taon, at ang aming relasyon sa kanila ay medyo maayos sa mga araw na ito. Bagamat minamaliit pa rin nila kami, pinayagan nila kaming bumalik para kumain tuwing bagong taon. Kaya, tumanggaw si Luisa. Alam ko ang gusto mong sabihin.
Ayokong umasa sa kanila o magmakaawa sa kanila dati na may pag-asa na mas lumakas kami, pero alang-alang sa anak namin, tatawagan ko sila. Idinin muli ni Kane, napakalakas ng ating kalaban sa pagkakataong ito na kahit isang 7 star na King of War ay nabigo na maalis siya. Natatakot ako na ang husay sa pakikipaglaban ng ating kalaban ay maihahambing sa isang 8-star King of War, at mahihirapan akong labanan ng gayong malakas na master. Napakahirap iyan, wika ng seryosong si Luisa. Kung ganoon ang kaso, maaari lamang nating hilingin sa aking ama na magpadala ng higit pang mga tao, at dapat silang maging napakalakas din. Parehong pinakiusapan ni Kane at Luisa si Dylan na magpahinga pagkatapos nilang mag-usap. Lumabas ng kwarto si Luisa at mabilis na tinawag ang kanyang mga magulang. Ang mga magulang ni Luisa ay nagkaroon lamang ng isang anak na babae at isang apo. Labis na nagalit ang mga magulang ni Luisa nang marinig nila ang nangyari. Pagkatapos nilang masuri ang sitwasyon, personal nilang dinala ang ilang daang master mula sa pamilya Lo upang ipaghiganti ang kanilang apo. Nakahinga ng maluwag si Kane nang malaman niyang paparating na ang kanyang mga biyernan, at ang kanyang kumpanya ay garantisadong mga wala na sa maraming mga masters na darating. Naniniwala sila na kaya nilang ipaghiganti ang kanilang anak. Takot yan Jacket ang iba ay makakatakas, ang pamilya Wagner ay nagpadala ng maraming bodyguard upang tiktikan sila. Ang mga bodyguard ay handang magsumbong kay Kane anumang oras. Kabanata 986. May problema, Master. Napagtanto ko na may nagmamasid sa ating mga galaw sa paligid ng bahay. Dumating si Walter kanina Jack kinabukasan, nag-uulat na may tame time na ekspresyon. Jack na umiinom ng tsa sa hardin, ay tila walang pakialam. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya. Kung gayon sino sa tingin mo ito? Tanong niya. Dapat galing sa pamilyang Wagner. Natakot sila na aalis kami. Pero hindi nila kami inatake dahil wala silang maayos na manlalaban sa pamilya nila. Sila ay isang third class na aristokratikong pamilya kung tutusin. Bukod sa akin, ang pinakamagaling nilang manlalaban ay yung mga ka-level ng isang 3-star King of War. Kaya naman wala silang lakas ng loob na umatake. Tungkol sa manlalaban mula sa pamilyang Lo, aabutin siya ng kahit isang araw para sumugod mula sa Jin City. Kaya naman binabantayan tayo ng pamilya Wagner, natatakot sila na tumakas tayo. Pagkatapos sabihin ni Walter ang lahat, nagtanong siya Jack ano ang dapat nating gawin ngayon, Guro? Jack sinenyasan siyang umupo. Tinabi na sa akin ni Skyler ang tungkol dito. Dahan-dahan niyang sabi. Walang dapat ikatakot. Hindi na lang tayo lalabas sa 2 araw na ito at hintayin silang dumating. Huwag kang mag-alala, hindi na natin kailangang tumakas. Magiging maayos ito hanggat manatili tayo. Lahat tama. Tumanggaw si Walter. Pakiramdam niya ay habang tumatagal ay alam niya Jack, mas kakaunti ang alam niya tungkol sa lalaki. Nalaman lamang niya na si Skyler ay isang 8-star King of War pagkatapos niyang permasok. Ngunit isang lalaki sa kanyang katayuan ang handang manatili Jack side handang ipaglaban Jack, ang Beastard ay malamang na mas malakas kaysa sa isang siyam na bituing hari ng digmaan o hindi bababa sa K. Asing lakas ng isa. Kaya lang, walang paraan na walang mga alingaw tungkol sa isang nakakatakot na kasing lakas niya, at ito ang nagpagulo kay Walter. Ang isang tulad niya ay magkakaroon ng malakas na presensya sa Jin City, kung ano pa. Ang isang lugar tulad ng Swallow City. Sa sandaling iyon, mabilis na nakuha ng pamilyang Chapman ang balita. Ang isa sa mga lalaki ay nauna kay Master Chapman. Master, narinig namin, yan Jacket ang kanyang pamilya ay hindi mula sa aming lungsod, sabi niya. Ibang syudad siguro sila, pero hindi natin alam kung alin. Gayunpaman, dapat ay nanggaling sila sa labas. Nagsagawa rin kami ng ilang investigasyon. Tinukaw niya ang pamilya Wagner kamakailan, at ngayon ay naging bahog ang kanilang young master. Talaga. Si Dylan ay naging bahog na Jack. Bahagyang natigilan si Master Chapman pagkatapos niyang marinig iyon. Matapang ang punk na iyon. Hindi lang siya natatakot sa amin, talagang naglakas loob siyang gumawa ngayon kay young Master Wagner. Tipis, na nakatayo sa gilid, ay nakahinga ng maluwag nang marinig niya ito.
Siya ay naging maswerte, kung Jack ay nasa masenmang mood noong isang araw at naging bahog din siya dahil sa kawalang ingat, hindi na. Niya muling makikita ang liwanag ng araw. Gayunpaman, mabilis na naisip ni Peace ang isang bagay at nagningning ang kanyang mga mata. Di ba may 7-star King of War ang pamilya Wagner? Maghahanap ba sila ng Blue Jack? Pagkasabi niya nun ay nagdilim ang ekspresyon niya. Mukhang hindi malamang. Mayroong isang 8-star King of War sa bahay ng punk na iyon. Kahit na ipadala ng pamilya Wagner ang kanilang hari ng digmaan, hindi pa rin siya magiging kapareha. Si Master Wagner ay nagpadala ng 7-star na hari ng digmaan. Balita ko nagtamo siya ng malalang saksak. Malamang patay na siya. Kabanata 987. Hindi napigilan ng taong gumawa ng ulat na pilipitin ang mga labi sa mapait na ngiti. Ang isang manlalaban na kasing lakas niya ay magkakaroon ng makabuluhang presensya at maraming tao ang magiging pandering sa kanya. Ngunit siya ay pinatay ng punk na iyon. Maghintay ka. Ang 7-star King of War ba ay pinatay ng 8-star King of War mula sa White Family o ibang tao? Mabilis na may naisip si Peace at nagmamadaling nagtanong. Pinatay siya ng Jack Puti. Nang marinig nila ito, nagpalitan ng tingin si Peace sa kanyang ama. Pareho silang humugot ng malalim na hininga, Jack hindi biro ang husay sa pakikipaglaban. Nakabutihang palad ay hindi sila kumilos ng podalas-dalos. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban pati na rin ang hari ng digmaan ay sapat na nakakatakot, bale ang babaeng nakamaskara. Parang hindi pushover din ang babae. Jack ay hindi madaling harapin. Salamat sa Diyos hindi kami nagmadali. Isinalang-alang ng matandang Panginoon ng pamilyang Chapman ang sitwasyon, pagkatapos ay nagsalita siya. Ang pamilyang Wagner ay may isang anak lamang at siya ay bahog ngayon isang malaking kawalan sa kanila. Walang anak mula sa pamilyang Wagner sa loob ng napakaraming taon at ngayon ay malamang nawala na silang susunod na henerasyon. Kaya naman tiyak na ipaghihiganti ng pamilya. Wagner ang kanilang anak. Kailangan lang nating tumayo at manood. Ma'am. Ang asawa ni Master Wagner ay mula sa pamilyang Lowe na nagkataong isang mahalagang lihim na powerhouse sa Gin City. Tiyak na magdadala sila ng maraming bihasang mandirigma. Hindi lang natin alam kung pipili ng pamilyang puti na tumakas kapag nalaman nilang wala ang pamilya Wagner para sa kanila. Dagdag ni Master Chapman pagkatapisin ng sandaling katahimikan. Kung magiging maayos ang lahat, ang mga tao mula sa pamilya Lowe ay darating bukas ng umaga. Maaari tayong pumunta bukas upang suriin ang sitwasyon mula sa malayo sa pagkukunwari ng paglabas ng pamimili. Sigurado ako ni Jacket ang kanyang mga tauhan ay tapos na para sa panahong ito. Pumerba ang mga labi ni Old Master Chapman sa isang malamig na ngiti. Kung tutusin, si Old Master Lowe at ang kanyang asawa ay kasing lakas ng siyam na bituing Kings of War. At marami silang manlalaban bukod sa kanilang sarili. Marahil ay halos 100 tao ang may lakas ng isang hari ng digmaan. Magaling. Hindi natin kailangang magligtas ng isang solong lalaki na tulad nito at makakapsak si Teojak Pinaluhod. F6. Talagang i-record ko ang buong bagay ng palihim bukas para sa mga susunod na henerasyon. Tumulundag sa tuwa ang puso ni Peace matapos niyang marinig ang lahat ng ito. Hindi niya kayang pumatay Jack sa kanyang sarili, ngunit ang ideya na makikita niyang mamatay ang lalaking iyon ay nagpa-excite sa kanya. Gayunpaman, ang tanging pagsisisihan niya ay ang dalawang magagandang babajak nagkaroon na ang mga hitsura ay wala sa mundong ito. Hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong patulugin sila pagkatapos nito. Hindi binitawan niyang Master Chapman ang babaeng gusto niya. Kadalasan, sapat na ang pera para mabili ang mga ito hanggat nagbigay siya ng sapat, malugod nilang ihahagis ang kanilang mga sarili sa kanyang mga bisig. Hindi niya akalain na mabibigo siya sa pagkakataong ito. Ito na siguro ang pinakamatinding kabiguan na naranasan niya sa buong buhay niya. Kabanata 988. Kinaumagahan, maagang umalis ang pamilyang Chapman patungo sa isang kalye na malapit doon Jacket bahay ng kanyang pamilya. Mabilis silang nakahanap ng mga upuan sa isang tindahan ng merienda, pinapanood ang bilya sa harap nila habang kumakain sila. Lumaki ang pag-asa sa loob ng kapayapaan.
Nanatili siyang nakatitig sa entrance ng villa na ngayon ay wala ng kaguluhan. Alam na alam niya na ang kapayapaan ay pansamantala ang kalmado bago ang bagyo. Matapos ang orasan ay pumalo sa 10, dumating ang ilang lalaki mula sa pamilya Wagner, kasama ang mahigit 200 mandirigma mula sa Jin City. Nandito sila. Pabilis. Ipaalam sa master. Napansin ng 2 bodyguard ang mga kasama sa malayo at agad na sumigaw, tumatakbo. Jack pinatago ang lahat sa bahay. Dinala niya sina Lana, Skyler, Walter, Pendragon, Dennis, at ilang dosenang iba pang mga lalaki sa bakanting espasyo sa harap ng gate ng villa, naghihintay sa pagdating ng kalaban. Hindi ko akalain nang nandito ka at naghihintay sa amin. Tumawa si Master Wagner nang makita niya ito. Ikaw ba ang Beastard na naglakas loob na gumawa ng ganyan sa apo ko? May death wish ka ba? May isang matandang lalaki na pumuti na ang buhok. Inampes niya ang isang kamay sa ulo ng batong leon sa pasukan na hindi bababa sa kalahati ng taas ng isang lalaki. Isang matalim na bitik ang umalangaw-ngaw at ang nakakatakot na batong leon na iyon ay nabasag na nagkapira-piraso. Ano? Hindi napigilan ni Walter na mapasigaw nang makita iyon. Tila isang mahinang sampal ang ibinibigay ng matanda, ngunit napakalakas ng kanyang kamay. Tila siya ay isang napakalakas na mandirigma. Kamusta ka pa, Walter? Off si Kane matapos niyang mapansin ang presensya ni Walter. Bakit ka nakatayo sa gilid nila? Tinasabi mo ba sa akin na gusto mong gumawa ng kaaway sa pamilya Wagner? Beastard. Taksil kang ahas. Lalong nagalit si Luisa at nginitian si Walter. Nagalit din si Walter pagkatapos niyang marinig iyon. Ano ang sinasabi mo, Kane Wagner? Gusto mo ba akong mamatay? Sambit niya. May utang ako sa utang ng pamilya Wagner at ngayong nabayaran ko na ang utang ko, wala na akong utang sa iyo. Hindi ko ibinenta ang sarili ko sa iyo. Choice ko ang Sandinjak puti. Sige. Iniling mo, Walter. Hindi mo kami masisisi sa anumang mangyari dahil may death wish ka. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Luisa. Parang hindi mo alam kung gaano katatag ang pamilya ko. Mayroon kaming 2 mandirigma na kasing lakas ng siyam na bituing Kings of War, at mayroong halos 100 lalaki na may lakas ng Kings of War. Paano mo kami matatalo lahat? Kung iyan ang sasabihin mo, Walter, parang kailangan na lang naming tanggalin ka. Umarap din si Kane kay Walter. Dahil nakapagdesisyon na akong sundan si Master Jack, matagal ko nang isinantabi ang takot ko sa kamatayan. Itinaas ni Walter ang kanyang baba, nagsasalita ng walang pag-iingat. Papatayin ko muna ang traidor na ito. Naikuyom ng matandang lalaki mula sa pamilya Lo ang kanyang mga kamao. Itinulak niya ang isang paa sa lupa at diretsyong inilunsad ang sarili kay Walter. Hindi mo papatayin ang isa sa mga tauhan ko nang hindi ko sinasabi. Jack nag-flash ng walang halong ngiti at naikuyom ang kamao. Ibinagsak niya ang isang paa sa lupa at nagmamadaling lumabas. Dahil sabik kang mamatay, ikalulubod kong obligado. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ng matanda. Sumibaw lang bloodlust sa kanyang tingin nang makita niya Jack nagmamadaling pasulong. Inagis niya ang isang kamao sa nakababatang lalaki. Balik sa iyo. Sa harap ng malakas na welga ng kanyang kalaban, Jack itinapon ang sarili niyang kamao ng walang pag-aalinlangan at nagsalubong ang kanilang mga pogue atake. Kabanata 989. Isang malakas na puwersa ang sumabog at isang nakakatakot na halo ng enerhiya ang sumugod mula sa kamao, bunga ng isang shockwave. Ano? Mabilis na naramdaman ng matanda ang nakakatakot na dami ng iakas Jack Lumawni. Napuno ng takot ang kanyang mga mata. Lumipad siya ng ilang metro pabalik bago huminto. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Napasigaw si Luisa nang makitang sugatan ng matanda, hindi makapaniwala sa nakikitang nasa harapan niya. Ang kanyang ama ay kasing lakas ng isang siyam na bituing hari ng digmaan. Halos lahat ay nagpaliban sa kanya sa Jin City, ngunit siya ay nasugatan sa isang suntok lamang mula sa pump. Kakalimutan ko lahat ng nangyari kung aalis kayong lahat ngayon. Ngunit kung hindi mo gagawin, at kung patuloy kang nagdudulot ng gulo, huwag mo akong tisihin sa pagiging walang awa.
Jack Lanali ang kanyang mga daliri sa likod, nagsasalita sa matayog na tono. Ano ang dapat nating gawin? Ang punk na ito. Agad namang humakbang ang matandang babae at tinanong ang matanda. Ayos lang ako. Buti na lang braso niya. Pinandilatan ng matandang lalaki Jack at pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Hindi dapat maging problema para sa amin na patayin sila kung isasalang-alang ang aming mga numero, sabi niya. Gusto lang ng punk na ito na takutin tayo. Tumango ang matandang babae. Sa tingin ko din. At binibigyan pa niya kami ng pagkakataon. Wala siyang sasabihin ganyan kung talagang may kakayahan siya. Natatakot siyang makipag-away sa atin. Tama iyan. Tiyak na naibuhos niya ang lahat ng lakas niya sa isang suntok na iyon kanina, at hindi inaasahan ni tatay na ganoon kalakas siya, kaya hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Nasugatan lang siya dahil may namalit niya ang punk na iyon. Tumango rin si Luisa sa pag-aakalang may kabuluhan ang mga magulang. Mukhang pinili mo ang kamatayan. Jack chuckled at nagsalita sa malamig na boses matapos niyang marinig ang usapan nila. Akala mo ba talaga natatakot ang Zero? Akala mo ba matatakot mo kami? Umalaklak ang matanda. Pinisil niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang espada sa kanyang hawak. Malakas ka, ngunit maaaring hindi mo alam kung paano gumamit ng aura ng espada. Pinitik din ng matandang babae ang kanyang palad, isa pang espada ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Huwag mong kalimutan, ikaw na malit na brat, na tayong dalawa ay kasing lakas ng siyam na bituing Kings of War, sabi niya, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Kaya mo bang talunin tayong dalawa? Bukod pa rito, sa 200 kakaibang kalalakihan na mayroon tayo rito, halos 100 ang kasing lakas ng Kings of War. Paano ka makakaasa na mapapantayan kami? Tama iyan. Hindi nila tayo matatalo sa kakaunting tao nila ngayon. Tumayo ang isang binata, may hawak na espada. Siya ay sumigaw na may mabangis na kagat sa kanyang tono. Kung gayon, bakit hindi mo kami subukan? Umalaklak sila na at pinitik ang palad. Isang purple sword ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Yung espada. Napabuntong hininga si Walter nang makita ang espada. Hindi ba iyon ang napiling sandata ni Lana Zex, ang diyosa ng digmaan? At itong babaeng nakamaskara ay pinangalan ng Lana rin. Hindi niya ito masyadong inisip noon sa pag-aakalang magkaparehas sila ng pangalan. Ngayon lang niya napagtanto na ang babaeng nakamaskara ay, sa katunayan, si Lana Zex. Matagal na niyang narinig na maganda rin siya. Bakit hindi niya pinagsama ang 2 at 2? Tumingin siya sa Jack, lalong natuwa si Walter. Mayroon yamang isang tao na maaaring sumunod sa kanya ang diyosa ng digmaan at iyon ay ang Supreme Warrior. Kabanata 900. Tuwang-tuwa si Walter nang lumitaw ang ideya sa kanyang isipan Jack Kang. Supreme Warrior. Wala pang nakakita sa kanyang mukha noon at kahit ang kanyang pangalan ay hindi alam. Gayunpaman, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang Supreme Warrior upang masaksihan ang kanyang mga kakayahan at lumaban sa tabi niya. Hindi niya kailanman pinangarap ang isang bagay na tulad nito, ngunit ngayon ay malapit na siya sa Supreme Warrior. Kung Jack ay tunay na kataas-taasang mandirigma, madali niyang mailabas ang lahat ng taong ito sa harap niya. Dagdag pa, hindi na niya kakailang ganing gamitin ang kanyang buong lakas, magiging kasing dali ng paghinga para sa kanya. Gayunpaman, alam niya na ang Supreme Warrior ay isang taong mahilig magpakababa. Malamang na ito ang dahilan kung bakit inilihim niya ang kanyang pagkakakilanlan noong una. Walang nakakaalam ng kanyang pangalan sa lahat ng oras na ito. Bagaman malaki ang naiambag niya sa bansa. Walter, bakit ka nakatingin sa kalawakan? Napansin ni Skyler na nakatitig si Walter Jacket, kitang-kita ang pananabik sa mga mata ng lalaki, kaya kinawayan niya ang nakababatang lalaki. Oh, ako ay humihingi ng paumanhin. Nanambalik si Walter sa kanyang katinoan at mabilis na pinitik ang kanyang palad, kinuha ang kanyang sariling espada. Puntahan mo muna ang ulo. Inatake ng matanda Jakyona, paglaslas ng kanyang espada. Malinaw na mayroon siyang mahusay na pamamaraan. Ang aura ng espada ay halos isang solidong bagay na nagmumula sa isang pakiramdam ng lubos na kalupitan. Ang pag-atake ay pinalakas ng 10 beses mula sa pamamaraan lamang.
Sa harap ng pag-ataking ito, Jack simpleng tipid ng ngiti. Inihagis niya ang kanyang kamay palabas, at isa pang putok ng aura ng espada ang lumabas. Ang matandang babae ay hindi rin tumalsik. Sa laslas ng isang airblade patungo Jack, nakakatakot kasing asawa niya. Jack naglabas ng isa pang airblade papunto sa kanya. Siya ay mabilis, ngunit ang lakas ng mga talon ay hindi na kompromiso sa lahat. Pareho silang matalas, kasing bangis at umabot sila ng ilang metro bago sila tuluyang nawala. Ito ay isang malakas na pag-atake. Malapit na, Jack nagsagupaan ang mga airblades ni mag-asawa. Ang nagresultang shockwave ay nagpadala ng mga ripples na yumanig pa sa lupa. Isang nakakatakot na kalabog ang umalingaw sa contact point na parang pumapalakpak ang kulog sa harapan nila. Nag-aaway sila. Napakaganda. Sa di kalayuan, si Peace at ang iba pa ay labis na nasa sabik nang makita nilang sumiklab ang labanan, Jack gagawin para sa oras na ito. Sa kasamaang palad, mabilis niyang napansin na ang mga pag-atake ng matandang mag-asawa ay mabilis na naharang Jack ganting atake ni. Nakabuo pa sila ng mga aftershocks, at ang sobrang enerhiya ay tumalbog pabalik sa matandang mag-asawa. Ang matanda at ang matandang babae ay lumipad pabalik, ang kanilang mga mukha ay mapatla na parang kamatayan. Sa side ni Lana, walang mga lalaking katapat niya. Naglabas siya ng ilang airblades, at marami sa kanyang mga kalaban ang nahulog sa lupa, patay. Hindi pwede. Laking gulat ng matandang lalaki at babae sa nakita na ang lahat ng kulay ay luminto mula sa kanilang mga pisngi. Mayroong ilang mga mandirigma na kasing lakas ng 5 o 6 na bituing Kings of War, at lahat sila ay napatay ng nakamaskara na babaeng iyon. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong lumaban sa isang taong kasing lakas niyan. Mamatay. Nagsimulang kumilos sina Skylar at Walter matapos makita ang napakaraming mandirigma na napatay. Pinuno ng adrenaline ang kanilang mga ugat, sumibol sila sa hanay. Hindi pwede. Napakalakas nilang apat. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.